Top 10 Nepo Babies sa Pilipinas na mahilig mag-flex ng lavish lifestyle sa social media. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Ang publikong Pilipino ay nagpahayag ng galit at pagkadismaya sa mga tinatawag na Nepo Babies, mga batang isinilang sa yaman. Isang maikling termino para sa nepotistic na mga bata na nakikinabang mula sa mga koneksyon sa pamilya, sa gitna ng mga isyong bumabalot sa mga opisyal ng gobyerno at kanilang mga kamag-anak. Abay na todo flex pa sila ng kanilang marangyang buhay sa social media. Isa-isa silang inaatake ngayon dahil sa pamumuhay ng marangya na galing umano sa pera ng taong bayan. Isa-isahin natin ang mga anak ng mga politiko, public officials, at mga taong nakikinabang sa pundo ng gobyerno. Number 10, Mia Fortich. Si Mia ay isang social media personality. Active ito sa kanyang accounts tulad ng Instagram, TikTok at iba pa. Makikita din ang pag-flex niya ng kanyang mga mahahaling gamit at marangyang pamumuhay. Bakit kasama ito sa listahan? Well, sikat ang pamilyang Fortich sa Bukidnon dahil isa sila sa pinakamayamang pamilya na nakatira dito at nagmamay-ari ng maraming lupa. Meron pa nga itong municipality na nakapangalan sa kanyang lolo na si Manolo Fortich. At kanyang pamilya ay inakusahang pinakamalaking land grabber sa Bukidnon o pang-aagaw ng mga lupa mula sa mga indigenous people o mga katutubo para ibenta sa mga bigating negosyante. Number 9, Jasmine Chan. Si Jasmine Chan ay isang barangay captain sa Lapu-Lapu City. Si Jasmine ay isang din fashion-forward personality sa social media kung saan binabahagi niya din ang kanyang pamumuhay at mga gamit na nabibili. Siya ay anak ni City Mayor Maria Cynthia King Chan at Rep. Junard Chan. Kamakailan lang ay inulan ito ng batikos matapos ito mag-travel sa Europe. Pero ayon sa kanya, ang kanyang pag-travel ay wedding gift ng kanyang asawa, hindi ito pinondohan ng pera ng barangay. Idinagdag niya na minsan lang siya bumisita sa Europa, at ang madalas niyang pagbabago ng damit ay maaaring lumikha ng impresyon ng maraming biyahe. Number 8, Nina Patricia Santos. Si Patricia Santos ay anak ng councilor ng Pasay na si Grace Santos. Si Patricia ay mahilig din mag-post ng kanyang lifestyle at ng kanyang mamahaling bag, pero kamakailan lang ay inalis niya lahat ng mga post matapos mabatikos ng mga netizens. Number 7, Lemuel Lubiano. Si Lemuel Lubiano, kilala bilang boyfriend ni Claudine Ko at madalas makitang bumibiyahe, kasama ang pamilya ko. Siya ay anak ni Lawrence Lubiano na may-ari ng Centerways Construction and Development at may kaugnayan umano kay Senate President Francis Escudero. Kamakailan ay na-private na niya ang kanyang Instagram account. Number 6, Marasigan Siblings. Luis, Angela and Angeli Marasigan. Children of Anthony Marasigan na isang Vice Mayor sa San Juan, Batangas. Makikita sa kanilang social media accounts ang kanilang marangyang pamumuhay. Mahilig din sila mag-post kung magkano ang nagagastos nila kapag lumalabas sila. Ibinida kamakailan ni Angela sa isang vlog nito ang paggastos nila ng higit 200K sa isang sikat na brand. Number 5, Christine Lim. Si Christine Lim Katakutan ay anak ni dating Kapas Tarlac Mayor Reynaldo Katakutan. Ang kanyang ama sobrang tagal na sa gobyerno. Siya ay pumasok bilang public official noong 1992 pa. Kilala din si Christine Lim sa pag-flex ng mga mamahaling bagay at travel na pinaggagastuhan niya. Nag-trending din to kamakailan dahil first time ito sumakay ng jeep. Number 4, Enciso Sisters. Ang isa pang binatikos ay ang magkapatid na Enciso, sina Vernice at Vern, na ang ama ay si Vern Enciso na nagtatrabaho sa Bureau of Customs. Kilala ang magkapatid dahil sa kanilang lifestyle at fashion vlogs. These Enciso siblings really live such luxurious lifestyle, travels, designer brands, high-end cars. Number 3, Jamie Cruz. Jamie ay isang ring social media influencer. Pinapakita ni Jamie ang kanyang maranyang lifestyle sa pamamagitan ng mga vlog niya. Si Jamie ay anak ng nagmamay-ari ng Santo Cristo Construction, Noel Cruz. Ang Santo Cristo Construction ay isa sa mga top 15 contractors na nakakuha ng bilyong-bilyong project mula sa DPWH. Sa ngayon ay nag-deactivate si Jamie sa kanyang mga social media accounts dahil sa sunod-sunod na mga atake ng mga netizens sa kanya at sa kanyang pamilya. Number 2, Claudine Ko. At suporta na uwi sa pagkadismaya at pangbabatikos ito ay matapos mabunyag ang kanyang kaugnayan sa pamilyang Ko ng Bicol na konektado sa construction company. Siya pala ay anak ni dating Ako Bicol Party List Representative, Christopher Ko, at pamangkin ni Ako Bicol Party List Representative, Zaldi Ko. Si Christopher Ko, ama ni Claudine,
ay co-founder ng Hython Construction and Development Corporation, isang kumpanya na kabilang sa malaking nakakuha ng kontrata mula sa DPWH. Samantala, ang kanyang tiyuhin naman na si Kong Zaldico ay Chief Executive Officer ng SunWest Group of Companies, na sa isa rin sa pinakamalaking kontraktor sa bansa, at dating chairperson ng House Committee on Appropriations, isang posisyon na may malaking kapangyarihan sa paglalaan ng pambansang budget. Ayon sa listahan na nilabas mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang ang Hython Construction at SunWest Inc. Sa top 15 construction companies na nakakuha ng bilyong-bilyong halaga ng kontrata mula 2023 hanggang 2025, ngayon ay nasa gitna ng matinding pambabatikos si Claudine. Kasabay ng mga aligasyon, binasusi ng netizens sa mga nakaraang posts at vlogs ni Claudine na nagpapakita ng kanyang luho at maranyang lifestyle. Mula sa mamahaling bags at designer outfits hanggang sa mga biyahe abroad. Para sa marami, naging simbolo ng diumnoy kayamanang galing sa buwis ng taong bayan ang kanyang pamumuhay. Dahil dito, lumakas ang panawagan na isama si Claudine sa investigasyon. Matapos ang sunod-sunod na pambabatikos, napansin ng mga netizens na privado at deactivated na ang social media ni Claudine Co. Dating aktibo at open sa kanyang followers, ngayon ay tila umiwa siya sa publiko. Biglang pagkawala niya online, ay lalo pang nagpasiklab ng mga espekulasyon. Number 1 Angela Alonte. Si Jella ay isa din sa hinahangaan online dahil sa mga lifestyle vlog nito at pag-flex ng kanyang mga luho sa social media. Anak si Jella ng kasalukuyang mayor ng Binan City na si Jel Alonte. Pamangkin siya ng dating House Deputy Speaker at dating mayor din ng Binan na si Len Alonte Nagyat at apo ng isa sa mga pinakakontrobersyal na naging alkalde ng kanilang lungsod na si Bayani Alonte na minsan nang nasangkot sa kasong rape. Pero ngayon, kilala siya sa iba't ibang parte ng bansa bilang girlfriend ng PBB housemate na si River Joseph. Mula 1987, hindi nawala sa executive office ang pamilyang Alonte. Kaya ang naging tugon ng netizens sa mga post ni Jella, accountability. Ayon sa ilang netizens, nakakainsulto rin daw sa mga apektado ng baha ang pag-flex si Jella ng mamahaling mga damit at gamit sa social media na mula umano sa bulsa ng taong bayan. Sa kabila ng tinagal-tagal ng kanilang pamilya sa pwesto, hindi pa rin daw nare-resolva ang baha sa iba't ibang parte ng Binyan.